Hi guys! Today naman, bibigyan ko kayo ng tips kung paano bumili ng cellphone or paano bumili ng mga Android na cellphone. Kasi alam nyo ba guys, hindi naman basta-basta ang pagbili niyan. Lalo na kung ikaw is gamer, yung madalas ka, tulad ko, nagre-reels. Yung mga nag-upload ng mga video. So, syempre, dapat kapag bibili ka ng cellphone, kailangan guys, malaki yung RAM, malaki rin yung storage. Kasi sa panahon ngayon, ang lalaki na ng mga application. Yung Facebook lang guys, 120 plus na MB. So, iisipin nyo kung maliit lang yung RAM mo. Pinakamababang RAM ngayon is 2 GB. So, ano na yung mailalagay mo doon? Kung gusto mo pa ng Facebook, gusto mo pa ng Instagram, gusto mo pa ng TikTok, hindi mo na mailalagay yun kasi sobrang laki na ng mga application ngayon. Kaya kapag bibili kayo ng mga Android series, kailangan yung RAM niya is mga 3 to 4 ang RAM. Ang storage guys, pinakamalaki na yung 64. Napakaswerte nyo na kapag nakakuha kayo ng 64, 128. Etong cellphone na gamit ko guys is 128 yung storage niya, kaya malaki-laki na rin talaga. So kahit na mag-ipon ako ng maraming video dito, hindi yan mapupuno kasi malaki na yung storage niya. So kailangan guys, ganun kayo pipili ng cellphone. Hindi na lang basta yung maganda yung camera nito, hindi naman yun. Tayo mag-stick sa maganda yung camera kasi hindi naman iyan yung basihan dyan. Kasi kung ikaw is gusto mo, depende yan. Kung ikaw ay nagre-reels, kailangan mo talaga ng magandang camera, kailangan mo ng high quality. Pero what if naman maliit yung RAM or maliit yung storage ng phone mo, saglit lang puno na yan. So talaga, pag bibili ka ng cellphone or Android, kailangan mataas yung RAM mo. So pinaka okay na bilhin na RAM is ng cellphone na malaki ang RAM is mga 4GB to 64 ang storage. Yun na yung pinaka mababa guys. Kasi kung bibili ka rin naman din ng mga Android series, tapos mababa yung mga storage, ano na lang yung mailalaman mo? Kasi nag-a-update pa yung mga application na yan. Lalong tumataas. Lalong nag-a-update, lalong tumataas yung MB niya. So, lalong mapupuno yung storage ng phone nyo. Kaya kapag bili kayo ng mga bagong cellphone ngayon, tingnan nyo yung RAM, tingnan nyo yung storage kung malaki ba. Kasi napakasulit na kung makakakuha talaga kayo ng malaking storage. Mas marami kayong mailalagay, lalo na kung mga nag-ML, ayan, para hindi naghahang yung cellphone natin. Kasi niyan, pag napuno na yan, maghahang yan. Yan ang problema ng mga Android. So, nagiging hard touch, yan. So, kaya yun lang yung tips na gusto kong ibigay sa inyo kung bibili kayo ng phone. Hi guys! Today naman, sasabihin ko sa inyo kung ano yung top 5 na madalas na pinapagawa dito sa shop. Una, LCD. Kasi ang LCD guys, kasi yan nag-blackout, hindi na matouch, LCD pa rin yun. Kasi wala namang hiwalay na touchscreen sa LCD. So, magkasama yun both. Kunwari, naipit. Tas may part ka na hindi matouch, LCD na yon. Pangalawa, madalas na pinapagawa dito is charging pin. Yung charging pin, yung saksakan ng charger. Usually kasi kapag ginagamit yung naka-charge, tapos tanggal kabit kayo ng charger, is charging pin na nagiging sira. Pangatlo, switch. Yung pindutan sa gilid, yung para mabuhay, mag-off and on ang isang cellphone. Yan is madalas na pinapagawa rin dito. Pero alam nyo ba guys, kapag sira na yung switch button nyo, yung pinaka pinipindutan, wala na tayong magagawa dyan. Ang gagawin nyo na lang is susundin nyo talaga. Pang-apat na madalas na pinapagawa dito is battery. Ayan. Yung mga lumolobong battery, yan yung mga sumasabog. So, mga battery na madalas pinapagawa dito is Vivo, tsaka Oppo. So, yung mga presyo niyan, mga 800. So, yan yung madalas na pinapagawa dito. At yung panglima na pinapagawa dito is forget password. O kaya yung na-format na cellphone. So, napakahirap ngayon tanggalin yan guys kasi may Google account yan. So, once na hindi mo kabisado ang password ng Google account mo, mas mapapamahal ka. Kasi mahirap tanggalin yan. Yan yung mga madalas na pinapagawa dito sa shop namin. So, usually naman, kadalasan talaga dyan, LCD. So, ngayon ang mga LCD guys, bumaba na. Kaya, napakasarap magpagawa ngayon kasi hindi mo na kailangang humingi ng tawad kasi
talaga mabababa na yung mga LCD ngayon dahil nga sa dami ng bagong cellphone na lumalabas, kaya nagbababa ng presyo yung mga supplier namin. So, yan yung top 5 na madalas na pinapagawa dito sa shop namin. So, kung may mga tanong kayo, comment lang kayo at sasagutin ko isa-isa yan. Yun lang, and thank you for watching.